Hello everyone! Welcome back again to my channel, Mars TV Vlog. So, ayun, nagpabalik si Mars TV Vlog at eto pa rin ako, no? And then, katatapos ko nga lang maglagay ng iba't ibang, alam niyo na, sa aking face, syempre, no? Para naman na gumanda tayo kahit dito lang, no? So, ayun nga guys, meron lang ako konting i-share, no, tungkol sa buhay ng isang OFW, no, na malayo sa pamilya, no, especially sa may mga pamilya na, no, may mga anak, no, may asawa, no, and ayun nga guys, no, um, dahil nauuso yung mga nangyayari, no, na hindi naman dapat mangyari sa isang pamilya, no. Dahil sa totoo lang guys, no, maraming nangyayari dito sa iba't ibang sulok ng mundo, especially mga buhay OFW, no, na malayo sa pamilya, no. And then hindi natin alam kung ano yung mangyayari at kung ano pa yung mangyayari sa susunod pang mga araw, no, na hindi natin alam, no. So ayun, yun lang naman ang gusto kong pag-usapan and gusto ko lang i-share yung mga bagay-bagay na ano ba ang dapat gawin bilang isang OFW na nagtatrabaho at malayo sa pamilya, no? Of course, ano ba yung bakit ka nga ba nagpunta rito sa abroad, no? Ano ba yung goal mo, no? Siyempre, bago ang lahat, 'di ba? Bago ka nagpumunta, bago mo napagtanto, napag-isip, no, na bakit ka nga ba pupunta sa abroad kung hindi ka pa naman nakapunta sa abroad? Siyempre nag-iisip ka pa lang, bakit ka pupunta sa abroad? Dahil siguro pamilyado ka na or siyempre single ka pero mayroon ka pang mga kapatid na pinag-aaral, mayroon ka pang magulang na sinusuportahan. So, ayun naman, marami naman talaga tayong dapat na i-consider, no, para uh, isipin natin na bakit tayo nagpunta rito sa abroad, no? So, yun lang naman yung topic na gusto kong malaman at gusto kong i-share, no, na pwede nyong mag-comment dyan kung ano yung pwede pang idagdag, no? Bakit nga ba tayo nagpunta rito sa abroad, no? Para sa ating pamilya, para sa ating mga magulang, para sa ating mga kapatid na breadwinner ka, kung sakaling breadwinner ka nga dun sa bahay nyo, di ba? Kung single ka nga pero breadwinner ka naman, no? Ayun nga guys, no? Pero, marami namang dapat gawin, no? Kahit na sabihin mong breadwinner ka, kahit sabihin mong pamilyado ka na, no? Meron ka pa rin dapat na goal para naman, bakit ka nga ba nag-abroad, no? Siyempre, para makapag-ipon, no? And then, bakit ka nga pala nag-ipon? Para sa emergency fund, no? Isa pa yun, no? Para sa emergency fund. Especially yun talaga, guys. Hindi dapat nating iwala yung emergency fund na yun. Siyempre, pag may emergency fund ka na naiipon, no? At unti-unti mo yun na nagagampanan, no, na lalagyan yung emergency fund mo, and then that's the time na pwede ka na mag-ipon for business or for school sa mga kapatid, for schooling para sa mga anak, no, and then siguro next is para makapagpatayo ka ng bahay kung wala ka pa namang ipapatayong bahay, kumbaga lupa pa lang yung bibilin mo at the same time, 'di ba? Step by step, no? Hindi naman tayo Wonder Woman na pwede nating biglain, no, lahat-lahat ng yung goal natin, no? Syempre, hindi natin lahat-lahat pagsabay-sabayin 'yon. In one contract siguro konti lang yung naiipon, ganon. Syempre, dahil nag-uumpisa ka pa lang, no, maraming mga ano diyan maraming mga dapat na isipin, no. So siguro for the first contract wala ka pang halos naiipon. Kung meron man lang konti lang, hindi pa sapat, no. Hindi pa sapat kasi syempre kung may nag-aaral, no, kung syempre kung breadwinner ka, no, lahat bills, lahat ng pangkain sa'yo, 'di ba? So parang ang hirap, no, parang ang hirap na mag-ipon para sa emergency fund, no. And then syempre sa emergency fund para hindi ka naman na mangutang kung sakasakaling may nagkasakit, hindi naman sa pinag-ano, 'di ba? Syempre kaya nga tinawag na emergency fund kasi nga andiyan lang sa tabi at least kung meron mangyari, no, may madudukot ka para sa pagpapagamot, no, or for instances may mga nangyari na hindi naman na just knock on wood na lang. So ayun nga guys, no, ayun yung gusto kong i-share, no, sa mga mag-umbisang OFW at mga dati pang OFW na wala pa rin
hindi pa nagsi-sink in sa kanila na isa na silang OFW, 'no? Kasi marami na guys na mga OFW na matagal-tagal na pero parang walang nangyari, 'no? Parang hindi sila naging OFW for how many years. Kasi nga guys, hindi nila nakikita at hindi nila napapansin, 'no, na ang tagal na pala nila wala pa silang naiipon for emergency fund, wala pa silang naiipon para sa pagpapagawa ng bahay. Siyempre dahil nga iniisip nila, dahil everyday na ginagamit yung pera sa Pilipinas, 'no, siyempre hindi dahil padala ka ng padala, 'no, wala ka talagang maiipon kasi sa'yo lahat umaasa. So yun lang naman yung dapat nating intindihin guys, 'no. Kaya kailangan dapat nating, pagtuunan ng pansin yung mga paghihirap natin dito, um, yung kinikita natin especially, 'no, siyempre hindi naman lahat ibibigay mo sa pamilya mo, 'no. Siyempre magtira ka din para sa sarili mo, 'no, mag-ipon ka rin para sa sarili mo, 'no. Kahit naman na konti-konti, 'di ba, at least kahit papaano meron, 'di ba. Sa isang kontrata siguro makakaipon ka rin ng kahit papaano, 'no, kung ikaw man ang breadwinner, 'no. Kasi karamihan talaga sa mga OFW guys, 'no, na mga naririnig ko, na mga nakikita ko, 'no, they are financially problem kahit sa sobrang tagal na sila dito sa ibang bansa, 'no, is ano pa rin sila, financial problem pa rin sila, 'no. For me guys, alam niyo napagdaanan ko yun, napagdaanan ko yung mga ganyang mga problema sa buhay, 'no. Especially, I have 4 kids, 'no. I have 4 kids, they are all studying that time, 'no. So, ang hirap, 'no, ang hirap. Siyempre may katuwang din ako na si mister, 'no, pero siyempre siya yung, ah, substitute na dapat nasa akin yung ano na yun. Pero siyempre dahil nakiusap ako sa kanya na, siya muna rito sa bahay at siya muna yung, mag-ano sa mga bata, siya yung lahat, 'no. Of course, he will not do it. He will not, work outside because of my kids, 'no. Siyempre iniingatan namin yung aming mga anak that time na siyempre maliliit pa sila. And then, ang hirap din, 'di ba? Ang hirap ng gano'n, 'pag ikaw lang talaga yung inaasahan. And then, naka-survive naman guys, sa totoo lang survive naman thanks God, 'no, kasi naka-survive talaga yung ano ng pamilya ko, 'no. Alam niyo naman, 'no, na bina-vlog ko na 'yan na dati pa na, nakapagpatapos na ako ng 2 kolehiyo, 'no. They are studying, still have studying, senior high school, 'no. Actually, nasa private school nga sila pero go naman, kaya pa naman, 'no. And then, my husband meron naman store sa bahay, 'no, na puwede niyang pagkakitaan, 'no, to just, puwedeng ano makapagbigay ng, pang-araw-araw na pangkain, 'no, basta kung ano yung pangangailangan ng bata, 'no, na naibibigay ng store namin, 'no. So, malaking check para sa amin, 'no, especially siyempre dapat talaga tayong maging masinop sa ating pinaghihirapan, 'no. At pasalamat na rin ako, 'no, kasi nga, kahit papaano nabago yung buhay namin, 'no. And then, sa totoo lang lugmok na lugmok kami dati, 'no, nung nag-aaral pa yung 2 kong anak, especially magkasunod na sila sa college no'n, 'no. Ang hirap ng sitwasyon namin dati, 'no. So, as in talagang, naisanla namin yung bahay, 'no, and then ang hirap naming tubusin dati, 'no. And then siyempre, sa Maynila kami kailangan yung pagkain, lahat binibili, 'no. Hindi naman katulad ng sa province na puwede kang magtanim ng ulamin, sa Maynila hindi ka talaga puwedeng magtanim do'n. And then lahat kahit gulantay na gulay, 'no, mahal pa din. So, laking sakripisyo talaga yung ginawa namin, 'no, ng aking asawa, 'no. So, ayun, masyadong ano, masyadong madamdamin, yung kumbaga kung babalikan ko yung buhay namin noon, 'no, so sobrang hirap yung buhay namin noon at as in talagang hindi kami parang ano siya, parang, kakasahod ko lang, 'no, andun na pangbayad na sa tuition fee, 'no, na pangbayad na sa bills, 'no, andun na yung nakalaan na sa mga pagkain, 'no, sa mga projects pa, 'no, dahil 4 silang nag-aaral, 'no, dahil
siyempre alam ko naman sa Maynila, ang mahirap talaga. Hindi katulad sa province na puwede kang, pumasok ng hindi naka-uniform, hindi puwede kang pumasok ng, wear your slippers 'no, in Manila hindi puwede. So, lahat bibilhin mo, ultimo lahat ng damit ng mga bata 'no, lahat, 4 sila 'yan yung binibilhan ng mister ko 'yan. Kailangan 'yan mas nasusustain niya lahat 'yan mga 'yan na kailangan maibigay niya lahat yung pangangailangan ng bata. Especially yung dalawang malaki ko dati na nasa college sila, ang hirap guys 'no, ang hirap pero lahat 'yun napagdaanan namin. So dapat, lahat ng mga nagpupuntang mga OFW dapat mag-isip 'no, how about like this na puwedeng, for the first na sahod 'no, puwedeng magtabi ng ₱1,000, ₱2,000 'no, hindi na mahirap 'yun, eh, hindi na mahirap 'yun. Kasi nga sa totoo lang guys 'no, as for now 'no, ang hirap parang mas ano, eh, alam ko yung sahod is ano, nag-i-increase na siya talaga. For me guys, nag-increase yung sahod ko na siguro mga ₱2,000 'no, nag-increase yung sahod ko nung I think mga ganyan. Now, nagre-range na ako ng 35 plus 'no, yung salary ko, nagre-range na ako ng ganyan. Pero at least 'di ba, nakakapag-ipon and then nakapagpagawa na rin ako ng bahay pero at least kahit papaano napagawa pero hindi pa rin tapos kasi siyempre kinulang sa budget. So, dahan-dahan lang at least nandun na siya, eh. And then, I'm happy kasi nga okey naman yung family ko, okey naman yung mga anak ko, nakikita ko naman everyday nakikita ko sila sa CCTV pa lang 'no. At least nag-ano sila, umaangat yung pamumuhay 'no, kasi nakikita ko talaga yung kahalagaan ng isang, isang pamilya 'no na marunong kahit na iwanan mo siya diyan 'no, especially si mister 'no, iniwanan ko siya diyan, siya lahat ang nagtaguyod sa mga anak niya, hindi siya nagtrabaho, sa bahay lang and then, may store kami sa bahay, yun ang kinikita naman niya 'no, yun yung pinagkakaabalahan naman niya 'no, yun. So, nag-ano siya, kumbaga nako-cope up namin yung everyday na daily expenses 'no, andun yung baon 'no, nandun lahat, kinukuha na sa store 'no. Ayun, parang bread and butter na rin nangyayari sa store namin. Kasi dun lahat kinukuha, eh. So ayun, siyempre expected mo naman na talaga na ganun ang mangyayari 'no. So ayun, laking laking tulong 'no, yung pag-iipon 'no. So sana 'no, yung mga ka-OFW ko diyan, nag-uumpisa pa lang 'no, just think about it. Just think your goal kung pupunta ka dito sa abroad 'no. Think mo talaga yung goal mo kung ano ba dapat ang gagawin mo 'no. Hindi yung ano, go ano ka lang, easy go lucky ka lang 'pag pumunta ka sa abroad 'no. Dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ka magtatrabaho sa work mo 'no, kung hanggang kailan yung katawan mo 'no, kung kaya pa ng katawan mo. Of course 'no, kahit na bata-bata pa, kung tinamaan ka talaga ng hindi maganda sa katawan mo 'no, ayun hindi natin masasabi. So, mag-isip po tayo 'no, mag-isip po tayo kung ano po yung goal natin, bakit tayo pumunta dito bilang isang OFW na malayo sa pamilya. So yun na lang po yung ating iisipin 'no, paano ba tayo makakalagpas 'no, malalampasan yung ating mga problema 'no, financially especially 'no. So ayan, hanggang dito na lang Mars TV Vlog. Pero huwag niyo kakalimutang mag-comment diyan kung ano man yung gusto niyong idagdag. So, gusto ko pang i-continue 'to 'no, for 'no, see you, bye-bye.